Mga mayo kita nay sa makadali. Ginoo, nagapasalamat kami sa kamatuoran that Christ is risen from the dead. It's a story that we did not make up para daw malipay kami, but it's something that took place in history that even those who don't believe in Him knew that He was raised from the dead. Kagkabay pa Lord ang ina nga kamatuoran magadala sa amon sa lain nga pagtulok sa kay Jesus, that what He has spoken is true because what He said nga mapatay siya, kalabanhaw siya, came to pass. Kabay pa Lord nga i-strengthen imong amon nga pagtuo sa tunga man Lord sang grabe nga mga challenges sa amon nga time subong. Madasig ang mga pagbag-o sa mga bagay, madamo Lord ang mga challenges nga nagaabot. Kaga kami kun kisagi noon nagkaka-confuse kun anong amon himuon. Kabay pa Lord nga hangpan namon ni mga pulong, because this is not only giving us wisdom, we meet the person of wisdom Himself, and that is Christ. Open our eyes as we hear Your word, that we may see the glories of Christ. In His name we pray. Amen. Ano ang bag-o nga nagabot sa kabuhi mo nga nalipay kagid? Ikaw lang sabat, no? Personally. Ano man ang bag-o nga nagabot sa imo kabuhi nga ginbudlayan kagid? Huwag ko kabalo, no? Basi kagapon lang or last week lang or maybe even last year. Kagang ini nga bag-o dala sa imo sa isa ka situation nga ikaw mismo na overjoy, that's the positive side, or ikaw man na trouble tungod sa ining nga bag-o nga bagay. Or ano ang mga changes nga imo ginasugata nga naga-affect gid sa imo? Why ko kabalo, no? It could be politics. It could be fashion. Nagahinulsol ka, kay nagbakal ka sa mga pikit nga largo, kag subong ang uso, lapad naman. Anhun ko ni ang mga pikit. Ang akon mga lagpad nga largo, ginpanghatag ko na. So ga-struggle kay no? Kay nadula na ang uso. Technology. Ang nami mga cellphone nga ginbakal, bag-o lang, daw kadaan nagali sa iya. 2 months after. Kag naginulsol ka, daw nagdali-dali kagid. Or maybe it's a sports team. Kag nakibut ka, paglantaw mo sa NBA, lain na ang uniform ni Luka Doncic. Lain man ni siya nga team. Pagtanaw ni mo, yellow na ang ginasuksok yan, no? Daw na shaken kagid. Why ko kabalo, no? May mga bagay, so hindi makarelate sa sports, sa NBA, okay lang, no? Pero may mga bagay nga bag-o nga ka-shaken kita. But, it is also dependent kung nano ikaw ka-connected sa sina nga bagay. For example, kung balikan ako ng politics, you will be shaken maybe as a voter kung magsaylo ikaw partido. Pero, mas budlay na siya kung ikaw mismo ang campaign manager. Right? Kuya, wala kuya effect. Kay voter lang kuya. Pero mas budlay na siya kung ikaw bidyang campaign manager. Alangan man nga dito ka nga kolor, tapos pagkabuwas, diri ka naman sa piyak. So, lain ang iya nga effect. No? The new that comes, nagaabot siya nga may mga challenges sa aton sa mga bag-o diri nga sa mga nanay diri no nga mayari kita upod sa simbahan nga bag-o lang nagbata. Grabe ang challenge kung may bag-o ikaw nga bata. The new touches and changes us, sometimes drastically. Sa sininga aga, ang aton nga passage has something to do with that. Kung wala ikaw Bible, may mga Bibles kita dira sa likod, na migid kung makit-ani mo ang passage, no? Kay wala kita flash diri sang passage, no? We hope to do that because we believe that the power is not in the speaker, but in God's written word. So namigid kung makit-ani mo ang passage.
Akon lang kita i-remind, because ang ato niya passage is short, so this is going to be a short sermon. I-remind na lang kamo, no, sang purpose why the book of Luke is written. And don't forget, base sa aton niya laway na nga panglakato, lipat na kita, no, anong purpose ni Luke nga ginsulat niya ini. Let me go back again to chapter 1. Kag ang purpose sang pagsulat sang sining nga libro, ginpakita sa aton, kag balikan tagid ni siya, because this is why the book was written. This was written to Theophilus, kag ang hambal ni Luke sa iya, paagi sining nga libro, halin sa verse 3, nagambal siya, no? It seemed good to me, chapter 1, verse 3, having followed all things closely for some time past, here's the purpose, to write an orderly account for you, Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught. So, ang book of Luke was specifically written para ang ining magabasa, specifically here, Theophilus, will have the certainty kung ano ang gintudlo sa iya. So that you will be certain. And not only that, naghambal si Luke, that's why nagsulat ako in an orderly manner. So magsiling kita orderly manner, we are told nga ang pagsulat sang book of Luke, hindi lang siya palagpat kung ano lang magsulod sa ulo ni Luke, no? Maybe butang ko ni, sulat ko ni, no? So the way things are ordered in the book is very significant. Very significant. Let me give you the reason. And this is the context of chapter 5. Tanawan nyo bala ang chapter 5. Ang aton nga passage sa sining nga aga, halin sa verse 33, pakadto sa verse 39. Apang tanawan ninyo what happened before and after. Kag imo maintindihan kung ano ang rason nga ginaplastar ni Luke the way he does to the stories. Inisya, nagligad nga Domingo, inyo nabatian ang pagtawag ni Jesus sa kay Levi ukon sa kay Matthew. Kag dira nagsugpon ang atong istorya subong. Pero before sina, may tawo siya nga ginbulong nga paralytic. Kag ginpatawad siya, kag before sina, may tawo siya nga ginbulong nga aruon, nga outcast sang society, but before sina, may gintawag siya nga tawo, ngalan si Pedro, kag by the way, hindi lang si Pedro, ang iban pa nga bata ni Zebedee, nga mga fisherman, kag si Peter nag-confess, palayo ka sa akon, kay makasasala ako. These are the stories that take place before our passage today. And look at the stories that take place after sang akon nga passage. May duwa dira ka instances, you can read that on your own. May duwa dira ka instances kag nagkontrahanay sila. There was a dispute regarding Sabbath. Kag sinong ginaatubang ni Jesus? The Pharisees and the teachers of the law. Parihas man sang aton passage subong. And right after that, do you know what happens? Jesus calls the 12 apostles. Ano ang significance sang pagplastar ni Luke sang sini nga mga istorya? That brings us to the main idea of the passage today. Jesus brings the new kingdom with new people. Nga ang new, because in the Old Testament, God chose a people for Himself. Hindi siya malikawan, nga dito sa Old Testament aton mabasahan that there were 12 tribes. Hindi ta malikawan, nga pagsulod ni Jesus, nagpili siya sa iyang katawhan, and it is not an accident that He chose the 12 apostles.
What is he doing? And do you know what happened after he chose the 12 apostles? May ara dira nga Sermon on the Mount, which is Jesus speaking the principles in the kingdom. Grabe ang Bible, no? Siyado katahom sa Bible. Do you know what that is all about? It is actually a superimposed story. Kung magbalikid ka dito sa Old Testament, dumakit mo no, there's a nation, there's a people, and then there is God nga nagtawag sa ila, nga nagluwas sa ila, halin sa bondage, kag after sila ang ginhimo sang Ginoo, nakipaghambal siya sa ila by giving them the law. And when you look at how Luke arranged the material, it is not surprising that he is taking these events on top of each other, one after the other, and then he begins to speak to them the Sermon on the Mount. This is the greater Moses, bringing the greater purpose for his people. And now we go to our passage. The structure is simple. Ang aton nga passage, no? Una, anong may ara dira? The comparison. Gin-compare. Ano ang issue dira? Fasting versus partying. Tandaan nyo, no? Diri ni siya, no? Diri siya sa tunga, no? May amuning nga storya, tapos sa punta, ari di si Jesus, nagipaghambal, no? Chapter 6 na ni siya. And then dispute over Sabbath. Ang passage na itong subok, ari di sa tunga. Buot silingon, ang ini nga passage nagahambal sa aton nga when Jesus comes and tells us of the new kingdom, may effect ni siya sa mga tao nga hindi makabaton kung sino si Jesus. The first point is the comparison. That's only verse 33. After sina is 34 and 35. That's the explanation. And from 36 to 39, that's the illustration. Simple lang iyang structure, no? Again, no, ang iyang structure, may comparison kita, may gin-compare ang mga Pharisees, ang teachers of the law. Tapos, gin-explain ni Jesus, that's 34 and 35, the explanation. Kag gin-extend yung explanation by giving us a parable, which is the illustration. Actually, ini siya, kung nakita nyo, kung may papel ko di subong, this is a big change para sa akon. Kaya wala ako na anad nga nagasulat sang wali ko. Kinasulat ko lang sa akon Bible. This change is terrible for me. Kita mo, ko pa na-flip ang page, but actually, aran ako sa page 3. Nga ginahimo ko ni siya nga change, because gina-encourage ko ni Pastor Aaron, nga isulat mo gid, kay kung kisa, may ginahambal ka, nga dapat hindi mo paghihambal. So ginasulat yun. But this is a change that I'm taking so much difficulty, no? Kung paano siya. Okay, anyway. Just to show you what new thing is. So si Jesus naga-establish sa new kingdom with new people. Let's go to comparison. Just verse 33. Ano ang comparison dira? Anong hambal sang mga disciples? Anong hambal sang mga teachers of the law and Pharisees? By the way, no, ang mga Pharisees, pero minyo ni sa mabasahan, no, magbasa ka sa Gospels and the teachers of the law, sila ni ang mga religious leaders ang ilang time. Kag kung sa aton pa nga time, sila ni ang nakabalugid kung ano ang ginsulat. Wala pa sa sang full nga Bible, but they are very knowledgeable sa Old Testament. Grabe-grabe ni sila, no? Kag very religious ni sila. That's why sila nga religious, kisagakakibot sila sa ginahimo ni Jesus. This is the comparison, the old versus the new. Ano siling niya sa verse 33? Naghambal sila sa kay Jesus, ang mga disciples ni John nagapuasa, nagafast, often, kag nagapangamuyo, kag ang mga disciples sa mga Pharisees. Pero kamuya, naga-eat and drink. Kita nyo ang comparison? Ang disciples ni John, John the Baptist, ang disciples ng mga Pharisees, nagapuasa kag nagapangamuyo. Kamuya, kung magtulo ko din sa dili nga bahin, kamuya, gaano kamuya? Ga-party. Remember that this is a passage that comes right after sang nabatian yung awali sa nagligad yung Domingo. Ano natabugan yung nagligad yung Domingo?
na may isa ka tax collector nga gintawag ni Jesus, kag sa iya nga kalipay, no, nagliso siya, ginbayaan niya everything, kag nagsunod sa kay Jesus, kag nagpa-party siya, kag nakita sa mga tao, ay nga nag-upod ni siya sa amo ng party. Why siya kabalong ang mga upod niya, mga tax collectors and sinners? So halin dira nga istorya, nag-upod ang aton nga istorya, kag naghambal, kag gin-question nila ang mga disciples ni John, ang mga disciples sa mga Pharisee, naga-fast kag naga-pray. Pamatian nyo, it's very religious. Imagine, kung magkita-anay kita isa ka Domingo, kag pag-abot naton diri, mag-meet kita, kamusta ka manay? Grabe, puwasa ako subong. Oy, grabe. Nga puwasa ka manay, kay naga-pray ko. Ikaw yan to, kamusta ka na? Nagapuasa ako subong. 2 weeks na ni. Gaano ka ho? Naga-pray. Grabe. Ikaw, guro nga nagtanaw, TV kagabi, daw lain. Ikaw yan, nag-ano kaya? Netflix. Ko worldly, dyan sa ako, no? Tapos ang mga upod mo, karon pag sharing, data karon, no? Kamusta ka na? Nag-ano ka mo gabi? Napuasa kami, kag nag-pray. Ako lang yung nagtanaw, volleyball, championship, gahapon, no? Amo nang ilang feeling, no? Now, first of all, remember, ang fasting is written in the Bible. In fact, ang mga tao, katawan sa Ginoo in the Old Testament, are called to fast. I think twice in Leviticus 16, it was mentioned that you're going to afflict yourselves because Leviticus 16 is the Day of Atonement. It's a time kung sa diin ang Ginoo magamit sa inyo, magabaton sang sacrifice so that your sins will be forgiven. It is required. But all the other stuff, all the other times nga naga-fast sila in the Bible, makita ni mo nga nagapuasa sila kag nagapangamuyo sila tungod nangin malayo sila sa Ginoo kag magabalik sila sa Ginoo, nagapakita sila nga indeed nagabalik ako sa Ginoo. But the main issue here is not really fasting. The main issue here is because ang mga Pharisees kag ang mga religious leaders and the teachers of the law are actually on scheduled fasting. That's why sila religiously kabalo na sila nga naga-fast sila. So kung i-compare nila ang ila kaugalingon sa iban, they appear more righteous because nagapuasa sila kag naga-pray sila. Ini nga Semana Santa, no? May bandri sa inyo nga way nagakaon, baboy. Niyara pa na? I grew up with a grandfather and a grandmother nga sa tiun sang Semana Santa hindi pwede ka kadlaw. Tuod na, no? Si Lula, akigan ka ni Lula yan, no? Kalangas sa inyo. Kabalo ka mo nga Semana Santa, subong. By the way, wala may nagagawa sa TV except the 10 Commandments. Sinang lawig-lawig lang ang 10 Commandments. We watch the 10 Commandments almost every year, no? Sa gamay ko, no? Yul Brynner. Hindi pwede kakaon baboy. Isda kag utan. Halin ina sa Huwebes Santo, makakaon kami liwat, hindi Domingo, Lunes. Strikta si Lula yan, kag si Lulu. Grabe, imagine nun mo, no? Bata ka, 5 ka adlaw, isda kag utan. Nung mabatsyagan mo gid, grabe, no? Nagaantos ang tanan. So the picture of the exercise is so that may spiritual siya kag religious impact, but it was externally. Kanami, no, kung nakaabot ko sang testimony ni Sister Rona kagina, kay she is a religious girl, no? Kag kabalo kuya parte sa Ginoo, kay nagasimba kuya, pero wala siya relasyon sa Ginoo. Pero kung tanawon mo siya, ganami siya, no?
Until such time, nga makita ni mo, no, nga ang religiosity, gali, wala naga-impact sa heart. Do you know this? Hari na ko, college na ko. Nung naglain na sa gulpi lang, nag-shift siya, no? From the religious girl to the rebel. Mangkuto nyo lang sa kanon sa details, no? Kung anong pang iba niya, pang obra niya, no? But you see, there's an external. And so the Pharisees were saying, nga kamuya naga-eat and drink, kami yan naga-fast. And Jesus replied, this is the explanation. Anong explanation niya? Verses 34 and 35. Can you make wedding guests fast or puasa while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in those days. Kung kisa daw matingala ka, no? Anong isabat ni Jesus, man? What about the bridegroom? Nga nagkanto kita sa kasal. By the way, in the Old Testament, the bridegroom, it refers to God. You can read Isaiah 62. You can also read Hosea chapter 12. Ang bridegroom nag-refer sa Ginoo. Si Jesus, pag-reply niya, ano mo ni siling niya, no? Paano sila makapuasa kay ang bridegroom ari subong sa ila? Magaabot ang tion nga madula siya sa ila kag sa amo na nga time sila magapuasa. It means they're going to mourn, they're going to cry. But while he is here, how can they mourn? Ano ang butsilingon niya? Kabala ko mo kung ano ginambal ni Jesus? Jesus was actually getting that picture from the Old Testament where God is the bridegroom, and then he takes it upon himself and says, actually, I am the bridegroom. And the reason nga ang wala sila nagapuasa subong, kag ang rason kung nga kami naga-rejoice subong, exactly because I am here. Remember, ang rason nga nagapuasa kita para malapit kita sa Ginoo. And Jesus implies, ang Ginoo ari subong sa tupad ninyo. And there is no reason for that. This is the time of rejoicing. Ari ko di subong. But the time will come when they will mourn and they will fast. Grabe ka consistent ang ginhambal ni Jesus. Ibalik ta lang kamo sa Luke chapter 4, sang gin-unroll ni Jesus ang scroll from Isaiah 61, tapos ginbasa dito, kag ang ginhambal niya, actually ginbasa niya dito, is about the year of Jubilee. It is the time nga ang mga utang nagakapanas, it is the time nga ang mga slaves go free, kag naghambal si Jesus, today, this is fulfilled in your hearing. Because si Jesus ang fulfillment sang year of Jubilee. But if you note, dira sa iyang pagbasa sang Isaiah 61, may phrase siya sa Isaiah 61 nga wala gin-mention. You can go ahead and read Isaiah 61. Ang wala niya gin-mention ni Jesus, the day of vengeance. Wala niya gin-mention. It is just the year of the Lord's favor that will come, but not the day of vengeance. Do you know why? Was Jesus selective of the Old Testament? No, he was not selective. He was doing this. Ginpahigad niya ang day of vengeance because sa pila ka adlaw, the day of vengeance magaabot and the Lord's vengeance will actually fall on me. That's why subong gina-declare ko sa inyo, it is the year of setting the captives free. It's the year of God's favor. It's the year of jubilation, of celebration. Because I have come to set the captives free. Kung balikan ako ng istorya sang paralytic, nadumduman niya pang aton old age, ang paralytic nga pagkaatubang ni Jesus sa iya, anong hambal ni Jesus sa iya? Not take up your mat and walk first. Ang ginhambal ni Jesus, your sins are forgiven. Strange! Because Jesus, kag namangkot siya, no? Which is more difficult to say, take up your mat and walk, or your sins are forgiven. It is more difficult for Jesus to say, your sins are forgiven, because when Jesus says that, it means He has to have the means to forgive the sins. Kag paano yan nahimuon? By dying on the cross. But that is what Jesus declared.
That's why, pamatii ang sound sang Pharisees. Sang nakita nila ano sila? Nanginit sila. Ano ang bal nila? Ano na siya? It's blasphemy. Because who can forgive sins but God alone? Ikaduwa nila nga pamangkot sa kay Jesus, ikaduwa nila nga reklamo, nga nagaupod na siya sa mga tax collectors. And here, Jesus is telling them, the explanation is this. Ang inyo na intindihan, puasa lang. Wala nyo na intindihan kung para sa ano ang puasa. No wonder naghambal si Jesus, a time will come kung ang bridegroom kwao na and they will fast. I think ma-connect na siya nila sa Leviticus chapter 16, the Day of Atonement. Ang rason nga nagapuasa kita, bangod may isacrifice kita, kag nagahulat kita sang kapatawaran sang Ginoo. Paagi sa sacrifice naton. So si Jesus siling niya, there will come a time, kwao ng bridegroom, he is actually talking about himself. There will come a time you will mourn because I will be sacrificed. What's the comparison? Nga naga-fast ka mo, nga kami yan naga-fast, nagapuasa, kamo yan naga-party lang kamo na. And Jesus begins to explain. Kaya anong explanation niya? Ang explanation niya is, the presence of God is here. I am here. But a time will come when I will die. I will be offered as a sacrifice. But this is not the time yet. And finally, illustration. Anong illustration ni Jesus? Jesus told them a parable. Anong hambali sa parable? Verse 36. No one tears a piece of a new garment and puts it on an old garment. Kung himuo niya na, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. No one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. But the new wine must be put into fresh wineskins. Notice, duwa ka picture ang ginatag niya. Duwa ka picture ang ginatag niya, pero parihas ang idea. Una gid ang cloth, ang tela. Kung may buslot, hindi ka magkuha sang bag-o nga tela, kag ibutang mo diri sa daan nga tela. Kaya ang matabo, kung tahion mo na sa, ang isa ka tela, yaya na. Ang isa ka tela, way pa nagyaya. Kung magyaya na siya, kung mag-shrink na siya, maguba siya. Maguba mismo ang new. It's not going to work. That's why nagsiling si Jesus, no one does that. Wala sang tao nga nagaamo sina. The new cannot patch on the old. The second illustration is about the wineskin. By the way, ang wineskin sa ila is really the skin. Ang butilya nila hindi siya glass bottle, no? Ang ilang butilya sa unang ginabutangan sa wine is really made of animal skin. Nga daw ginahugot nila sa punta, daw butangan nila bakba, tapos daw may form lang siya, tapos pro wineskin na siya. Kung ibutang mo dira ang wine, anong wine? Naga-ferment. Kung mag-ferment na siya, naga-exert na siya sa pressure. Hindi ta na pagsulbon, no? Kung pila ang pressure, no? Naga-exert sa pressure, kag nagahabok siya, no? So, gina-stretch niya ang skin. You get the picture? Pagbutang na sulod, nahabok na siya. Ang problema, kung nara nilang wine, it's perfectly fine. Here's the problem. Siling niya, kung daan ang imo nga wine skin, ang bulutangan sang wine, kag bago ang imo nga wine, ang ini nga wine skin, panit ni siya nga nag-unat na. So kung butangan mo siya sang bag-o, pero imo sulod landaan, pag sulod sang bag-o, ma-ferment na siya, ma-exert siya sang pressure. Anong obrahon niya? Busluton niya ang imo nga suludlan. Kaya hindi na siya kaunat, kaya nakaunat na siya nga daan. Kaya ang imo nga ginbutang, amo na siya ang ma-exert naman sang pressure, kaya ma-ferment siya. No? Ang wine naga-ferment, no? So matabo, malupok, mabuslot siya, mawasak siya, madula imo nga wine, wasak ang imo nga suludlan. The same idea, two different pictures.
Ano ang ginahambal ni Jesus? Before ko ihambal ang verse 39. Ang hambal ni Jesus, hindi pwede, ara sa last, no, ginambal niya, no? The new, verse 36, the piece from the new will not match the old. That's for the cloth. Ang ikaduwa niya na ginambal, new wine must be put into fresh wineskins. Verse 37, the skins will be destroyed kung ibutang mo ang bag-o sa old nga suludlan. The reason for this, again, no, ang context gives us the idea. Hindi kita makahimu-himu sa storya, no? Si Jesus nagkari, nag-establish sang iyang ginharian, and people are surprised. Why is He calling people nga daw hindi man sila worthy? Imagine, mahimo ka sang imong grupo, sang asosasyon, ang first mong tawgon sa imong partido, corrupt, si Levi, or mga fishermen lang, tapos ang ilang entrance, hindi tungod sang ilang na-achieve sa kabuhi, ang ilang entrance was because of God's grace. Lain si Jesus. So here is the point of the illustration. The point of the illustration is, the kingdom that Jesus establishes is not a patch. It is not a patch to the Old Testament nga may mga kakulangan. Kung itong-tong mo lang na siya, this patch will even be destroyed. It's not going to match. It's not going to work. Nga aman, because kung hindi mo maintindihan that this kingdom is actually established by the King Himself, kag nagatindog siya naturally by grace, hindi mo madugangan. Kag masiling ikaw, mas nami gani ini kay gindugangan naton. And here is the problem. Karon sa hapon, no, mga youth, no, it's about the sufficiency of Jesus in the book of Colossians. Kung si Jesus hari, si Jesus mga kauturan, hindi naton madugangan. Wala sang may idugang kay Jesus nga wala mo siya ginahimo gamay. Isulito na ako, no? Hindi siya original, but I forgot where I got this. You cannot add to Jesus without subtracting from Him. Because Jesus is already full, complete. He is the only King. When you add something to Him, it means kulang siya. That's why Jesus, kung si Jesus nagani, wala gitaya sang may idugang kag sa tuod lang gid mabudlayan kita sina. I think some of us here will ask the question, ti paano to yung mga mayong nga buhat nga ginhimo usang una? Why kuya gali score? Ang sabat? Wala. Ay kanugon. Yes. No wonder na namiyan ko sa paplastar ni Luke, no? No wonder, ano ang ginbili ni Peter? He left everything. Can you still remember the story? Basahon nyo lang sa chapter 5. It was a great catch. In fact, sila mismo nga mga fishermen, na-surprise sila, pwerte kadamos ang isda nga nakuha nila. And yet, the story continues, not enjoying the fish, but leaving everything to follow Jesus. That is weird. Imbis nga, yes! Manggarano na kami! May motor na kami! No? Yes! Actually, wala. They left everything. Diin si Levi sang ginbayaan niya ang iya nga obra kag nagsunod kay Jesus. He was in a tax collector's booth and he left everything. You see, Jesus is not someone you add your righteousness into. Ako agas kadto ko sa church, gamo na ganing ka saylo-saylo ko church para daw ano ko gid sila balatanan. Lambot ko gid sila tanan. Actually pala rihas lang man ano. Amen. Amen. May lang kayo amen. No? Mga kauturan, hindi pala rihas. Hindi pala rihas. Jesus says, the new kingdom that is
based on grace is not a patch. Ikadua, you cannot combine the new wine and the old wine skin. Gubaon niya na, no? The only way to do that is to have new wineskin for the new wine. So that iya ma-accommodate. Kung hindi mo na siya pag-islan, wasakon niya gina. Hindi mo sila ma-mix kla. Paano ang tao maluwas na nakibot ko nino? One time that I was preaching sa Trinity Church sa Lacson, no? I was preaching, I think, from Lamentations chapter 3, ang faithfulness, kagrasya sang Ginoo. After the preaching, naka-istorya ko sa isa ka elderly, siling niya, amo na gani, no? Nga kayo kung tagit ang kabuhit, ha? Kay, kumita din pa kayo ng atang niya kabuhit. Ang initanan niya mga dimension mo sa Lamentations chapter 3, makalatabo gini sa aton. Nakibutit ko, no? Because that's not the point of the passage. The point of the passage is the opposite. And the reason why, and their only hope sa tunga sa magkalalat-an nga natabo sa ila is actually hoping that because God's mercy is new every morning. And nasyak ako, na-surprise man ko, ano itong ipakambal ko man? Because she got the story reversed. Ang pamangkot sa aton, sining aga mo nino, nga nagsimba ka, kay malas sa mong kabuhit mo. Kay as if kung magsimba ka, you become lucky. You don't become lucky. Grabe ang old, no? Budlay-budlay, no? Ang old kag ang new. Kag ina may mention kung mag-abot ang new, kung kisa nagaka-shaken kita. But ang grabe nga mag-shake sa aton if that idea is about God. Kung nahanungod na kay God, that will affect your eternity. Hindi siya lahog-lahog kagamay nga bagay, no? Which is, for me, sounds like a warning in the last verse. Pero before sina, no? Ano nga ginharian ang ginadala ni Jesus? Ano nga kingdom? Again, you just have to go back to the previous stories. This is a kingdom without brokenness. Ang ginadala niya. Di niya naging pakita, He healed the sick. It is a kingdom without evil. Di niya naging pakita, gin-drive out yung mga demonic spirits. It is a kingdom without sin. Di niya naging pakita, it is the healing of the paralytic and the forgiveness of sins. What kind of kingdom does Jesus bring? Ginadalaya ini sa mga tawo nga makit-an nila ang ilang mga kaugalingon nga makasasala. Kagang ilang nga paglaom lang gid si Jesus. Amo nang natabo sa kay Peter, amo nang natabo sa sons of Zebedee, amo nang natabo sa kay Levi, amo nang natabo sa mga nagatestimony diri sa aton. Kay si Jesus lang gid. There's a warning. There is a warning in verse 39. Anong warning sa verse 39? Chapter 5, verse 39, the last verse. No one after drinking old wine desires new, for he says, the old is good. Nga warning na siya. Bangod, kung naanad ka sang imo nga ginatuuhan nga abi mo amuna na, kag hindi mo siya magpag-islan tungod kay, ano gani sa ato na? Ano gani sa Pilipinas? Familiar ta na, no? Kung diin ka na, hindi ko mag-get sa code, no? Basta kung diin ako na tawo, amo na ning akon nga gintuuhan, kag diri man ko patay. Amo ning akon ginatuuhan. Mga kauturan, it may cost you eternity. This is not a change of denomination. Di sige, dira na ko sa inyo. Kay diri ko yan nagtuuya, dirigid ko yan. Mga kauturan, kululbaan, no? Kululbaan, sige nambal yan, no? Ang mga naanad na sang old kag magatinir sa old because they think that the old is good. Jesus is bringing the new kingdom. If you think nga ang imo nga kaluwasan is still something that you can work out,
magaabot gid ang tiyon makit-an nimo no ang imo nga self-sufficiency will bring you away from God. Grabe no? Grabe gali ang grasya sang Ginoo no. Daw kabudlay sa iya batunon tungod sa imo nga pagbaton ginahambal nimo nga wala-wala kagid. Kag nabudlayan kita mag-ako nga wala-wala gid kita, right? Budlay no? Hindi wala-wala man ko hindi gid ko amo na ka wala-wala. When it comes to salvation, mga kauturan, wala kagid sang may mahimo. Grabe ang open up ni Jesus no para sa aton. Jesus has brought a new kingdom, is establishing a new kingdom with new people. Would you be part of these people? Ano ni klase katawhan? Very simple lang no. The people of God are people who recognize that they are sinners. And because we are sinners, our only hope is Jesus. That's the kingdom that Jesus brings. Kag sa pila ka adlaw, grabing promesa sa kingdom, there will be no more sickness. There will be no more sin. There will be no more evil. There will only be glory. I will close with this. Last night we also closed our family reading in the book of Revelation. It's Revelation chapter 22. Kanami sa ending. Ang chapter 22, sobra pa sa greatest fairy tale that you have ever read. Because there will be no more sin. There will be no more curse. We cannot even imagine. Actually, si Shael asked the question, kung magkita natin, chapter 22 of Revelation says, you will see God face to face. Pwede ka nakapamangkot kay God sa anong question? Pwede. Pwede ka nakapamangkot nga what is nothing? Pwede. So many other things. Actually, kabudlay, imagine no? That it's going to be where God's people will be. No more sin, no more curse, no more evil. And Jesus is bringing us there. And here's the most beautiful part. There will be no more night. Why will there be no more night? Because God is the light. That is a beautiful ending. And lest you think it's a fairy tale, it says, write these words, John, because these are the words from him who is trustworthy and faithful. His name is the Alpha and the Omega. He is from the root of David. That is amazing. Kabay pa, maintindihan natin. Kag masiling kita siningaga. Lord, kung anong man ang nagapugong sa akon, to be into this kingdom, show me my sin so that I will see my Savior and be part of the kingdom that Jesus is bringing. Magapangamoyo kita. Ginoo, salamat sa imong kapulong nga nag-remind sa amon Ginoo that indeed Jesus has come to establish His new kingdom. Ang ini nga kingdom is based on grace. Kagkabay pa Lord nga mahangpan namon nga kami Lord nagakinanglan sa imo nga kaluoy, hindi ang amon nga pagkamatarong, ang amon nga self-sufficiency ang magaluwas sa amon or magadala sa amon or magapapasulod sa amon sa imo ginharian, kundi ang ginhimo kag kun sin-o si Jesus. Kabay pa Lord nga ibutang mo ni sa amon nga heart so that we will respond in faith and indeed believe in Him. This is my prayer in the name of Jesus. Amen.